Magandang araw po. I'm Dr. Cecil Clemente Ocampo, isang dermatologist sa Capital Medical Center and Asian Hospital and Medical Center. Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang eczema or atopic dermatitis sa isang lecture entitled May Eczema si Edna. Ang Balat Basics ni Dr. Derma is a series of 12 skin health lectures which aims to educate and inform lay people, health workers, and doctors regarding common skin diseases through a fun and engaging storytelling platform. So sit back, relax, and enjoy. Dear Dr. Derma, ako si Edna at matagal na akong nagtitiis sa eczema. Tuyong-tuyo ang aking balat at madalas ay makati, lalo na kapag malamig ang panahon. Kamot ako ng kamot. Minsan ay nagsusugat na at nagkaka-impeksyon. Makapal at maitim na ang balat sa likod ng siko at tuhod ko dahil sa paulit-ulit na kamot. Sabi ni nanay ay mula pagkabata ay sensitibo na ang aking balat at kapag nakamot ko ay madaling mamula at magsugat. Sa aming pamilya ay kami ni Bunso ang may eczema. Mayroong hika sa balat ay sa baga ang kuya ko. Si ate naman ay may allergic rhinitis at madalas sinisipon sa umaga. Ano ang pwede kong gawin, Doktora Derma? Huwag kang mag-alala, Edna. May lunas ako sa iyong problema. Pero bago natin gamutin, ano ba ang atopic eczema, dermatitis o hika sa balat? Ang atopic dermatitis o hika sa balat ay isang sakit kung saan ang balat ay laging tuyo at madalas nagkakaroon ng mga makakati at mapupulang patsi-patsi. Sa mga bata ay madalas magtagpuan ang lesions sa likod ng siko at tuhod at leeg. Ang balat ng may mga kondisyong ito ay may kulang na proteinang filaggrin kung kaya't nagkakaproblema sa barrier function na nagpapamalatili ng tubig sa balat or moisture retention at nagbibigay proteksyon. Dahil dito ay nauuwi sa atopic eczema at sa bacterial infection. Ang atopic dermatitis ay isang kondisyon na namamana kung kaya't madalas ay may family history din ng hika sa baga, bronchial asthma, or allergies tulad ng allergic rhinitis, ang mga magulang o kapatid. Paano ginagamot ang atopic eczema? Kumonsulta agad sa inyong board-certified dermatologist kapag meron kayong sakit sa balat, kuko o kuko tulad ng atopic eczema. Huwag subukang gamutin ang sarili. Huwag mag-self-medicate. Bibigyan kayo ng inyong dermatologist ng instructions at reseta para gumaling ang sakit ninyo. Kasama na dito ang mga moisturizers, oils, lotions, creams, or petroleum jelly, mga steroid creams or ointments, mga topical antibiotics at oral antihistamines. Maaari din kayong resetahan ng oral antibiotics at mas matatapang na gamot tulad ng oral steroids kung kinakailangan. Sundang mabuti ang mga instructions ng doktor para mabilis gumaling at walang side effects na maranasan. Kung may simptomas pa din pagkalipas ng 1 week, ay bumalik kayo sa inyong dermatologist. Mga dapat tandaan. Labanan ng dry skin sa pamamagitan ng madalas na paggamit ng moisturizing soaps, lotions, oils, creams at petroleum jelly, lalo na kapag matapos malingko. Madaming iba't ibang formulation ng mga ito na mabibili para protektahan ang balat mula sa dryness, kati at eczema. Number 2, iwasan ang paggamot dahil lalong lalala ang kati at maaaring mauwi pa sa impeksyon. Number 3, ang eczema ay maaaring matrigger ng mga kondisyon tulad ng pagpalit ng panahon, pagsuot ng makakating damit, at exposure sa allergens tulad ng balahibo ng pets, dust mites, or pollen. Panitilihing malinis ang kapaligiran para maiwasan ang dust mites. Number 4, minsan ay apektado din ng pagkain ang pagkati ng katawan. Kaya't sabihin sa inyong dermatologist kung may mga pagkain nagpapalala ng inyong eczema tulad ng seafood, fish, nuts, chocolates para maiwasan ang mga ito. Babala o warning. Steroid precautions. Maaari kayong bigyan ng inyong dermatologist ng reseta para sa topical steroids. Importante na sundang mabuti ang mga instructions ng pagpahid ng mga ito para hindi magkaroon ng permanent side effects tulad ng masyadong pagnipis ng balat or skin atrophy or thinning.
Huwag mag-self-medicate o gumamit ng gamot ng ibang tao. Huwag maniwala sa lahat ng nakikita sa internet. Huwag basta-bastang magpahid ng kung ano-anong gamot nang walang payo ng doktor. Thank you po sa payo ninyo, Dr. Derma. Nawala na ang aking eksima at kati. Alam na namin kung paano maiiwasan ang mga triggers ng hika sa balat. Ginagamit ko araw-araw ang mga pamahid para makaiwas sa dry skin. Iniiwasan ko ang lumapit sa mga aso at pusa. Pinapanatili naming malinis ang aming bahay. Maginhawa na ulit ang buhay. Nagpapasalamat, Edna. Alam ba ninyo? 1. Ang atopic dermatitis or atopic eczema ay maaaring magsimula mula sa sanggol, infantile atopic dermatitis, at maaaring madala ito hanggang pagkabata, childhood atopic dermatitis, o pagtanda, adult atopic dermatitis. Number 2. Minsan ay matatagpuan sa mga batang may atopic eczema ang Denny Morgan folds, mga linya sa ilalim ng mata dahil sa kakakamot na madalas ay nangingitit. Number 3. Isa pang karaniwang nakikita sa mga batang may eczema ay hyperlinear palms, kung saan ang pagkapal ng balat ay nagreresulta sa pagdami ng linya sa palad. Thank you po sa pagpapanood ninyo nitong video at sana ay may natutunan kayo tungkol sa eczema. Kung kayo ay may mga tanong o skin concerns, you may visit me at my clinic at Capital Medical Center or Asian Hospital and Medical Center. Maaari nyo ring panuorin ang mga ibang Dr. Derma videos sa YouTube, TikTok at Instagram. Just search po for Dr. Derma. Until the next video, hope to see you all again.